Ako si Aisha. Ako ay isang 20 taong gulang na Afghan refugee na nagtrabaho sa Iran. Narito ako upang magbahagi kung paano nagpakita si Jesus sa akin at binago ang aking buhay. Ang aking buhay ay nababalot ng matinding kalungkutan hanggang sa tuluyan kong naintindihan ang mensahe ni Jesus. Nang araw na iyon, nagbago ang lahat. Ako si Aisha Ahmadi. Ako ay isang 20 taong gulang na Afghan refugee na nagtatrabaho bilang tagalinis sa pribadong bahay. Kataas-taasang pinuno ng Iran, si Ali Khamenei, sa banal na lungsod ng Mashhad. Nakakulong ako sa loob ng bahay na iyon 1 linggo sa bawat pagkakataon, walang kontak sa labas ng mundo. Nililinis ang masahig ng 1 taong ang rehimen ay pumapatay ng mga Kristiyano na ang gobyerno ay nagbibigay kanlungan sa Taliban, na ang ama ay nakalibing sa Imam Reza Shrine na ilang blok lang ang layo. Ako ay isang sirang Muslim na babae, pasan ang bigat ng pagkamatay ngang aking ama sa isang pambobomba sa Kabul at ang pagkawalangang aking kapatid sa ilalim ng pamamahalang Taliban. Nagdasal ako kay Allah sa buong buhay ko at tanging katahimikan lamang ang natanggap. Ngunit noong Oktubre 15, 2023, sa basement ng bahay na iyon, sa puso ng Islamic Republic, si Jesucristo ay nagpakita sa akin sa isang panaginip. Ipinakita niya sa akin ang mga peklat sa kanyang mga kamay. Tinawag niya akong kanyang anak. Sinabi niya sa akin na kilala niya ako bago pa ako ipinanganak at binigyan niya ako ng mensahe para sa Afghanistan at Iran na magiging viral sa buong mundo at yayanig sa pundasyon ng dalawang gobyerno. Sinabi niya sa akin na bago matapos ang 2026, ang kanyang pangalan ay sasambitin ng milyon-milyong tao sa buong Middle East at ang darating ay hindi mapipigilan ng anumang rehimen sa mundo. Ito ang aking kwento. Ito ang aking patoto. At ito ang mensahe na ayaw marinig ng kataas-taasang pinuno ng Iran. Lumaki ako sa isang maliit na bahay sa isang makipot na kalye sa Dasht-e-Barki. Ang aking ama, si Hababala Ahmadi, ay nagmamay-ari ng isang maliit na tindahan kung saan siya nagbebenta ng bigas, harina at mantika sa aming mga kapitbahay. Ang aking ina, si Zara, ay nanatili sa bahay at kami ang nagpalaki. Ako, ang aking nakatatandang kapatid na si Hasan at ang aking nakababatang kapatid na si Fatima. Kami ay mahirap, ngunit kami ay magkasama. Kami ay Shia Muslims, malalim na relihiyoso. Nagdarasal 5 beses sa isang araw. Tinuruan ako ng aking ama na bigkasin ang Quran sa Arabic bago ko paman basahin ng maayos ang dari. Nagsimula akong magsuot ng hijab mula sa edad na 9. Nag-ayuno ako tuwing Ramadan bawat taon mula sa edad na 12. Pumasok ako sa paralan ng kababay sa aming kapitbahayan, ang Maulana Jalaladdin Baki High School, at mahilig akong matuto. Mahilig ako sa tula. Mahilig ako sa mga kuwento. Pangarap kong maging isang guro balang araw upang matulungan ang iba pang nga babaeng Hazara na matakpuan ang kanilang boses sa isang bansa na sumubok na patahimikin kami. Ngunit ang Afghanistan ay isang bansa na binuo sa mga libingan ng mga pangarap. Naitulak palayo ang Taliban noong sanggol pa ako, ngunit hindi sila talaga umalis. Naghintay sila sa mga bundok at mga nayon at lumakas sila bawat taon. Naalala ko ang pagkarinig ng makapagsabok sa malayo nung aking pagkabata. Naalala ko ang aking ama na umuwi na may takot sa kanyang nga mata. Sinasabihan kami na huwag lumabas. Sinasabihan kami na lumayo sa mataw at pamilihan. Naalala ko ang umaga noong ikibinonalte ng isang suicide bomber ang pumasok sa isang mapayapang protesta sa Dasht-e-Barki at pinatay ang mahigit 6,000 Hazara. Ako ay 11 taong gulang. Tumayo ako kasama ang aking ina at pinanud ang usok na umaakyat sa kalangitan at tinanong ko siya kung bakit pinayagan ni Allah na mangyari ito sa amin. Wala siyang sagot. Niyakap niya lang ako at umiyak. Pagkatapos ay dumating ang Agosto 15, 2021. Ako ay 16 taong gulang. Pumasok ang Taliban sa Kabul ng walang laban. Bumaksak ang gobyerno sa loob ng ilang oras. Tumakas ang presidente sa bansa at lahat ng aming itinayo.
lahat ng aming inasam, lahat ng aming ipinaglaban sa loob ng mahigit 20 taon ay nawala sa isang iglap, agad na nagsara ang aking paaralan. Inanunsyo ng Taliban na ang mababay ay hindi na pinapayagan na pumasok sa paaralan lampas sa ika-6 na grado. Namatay ang aking mga pangarap na maging isang guro ng umagang iyon. Ang aking kapatid na si Hassan, na nag-aaral ng engineering sa Kabul University, ay sumubok na makarating sa airport upang makatakas sa isa sa mga evacuation flights. Hindi na namin siya nakita muli. Hindi namin alam kung siya ay buhay o patay. Ang aking ina ay nagdarasal pa rin para sa kanya bawat gabi. Nagmamakaawa kay Allah na ibalik siya sa bahay, ngunit tanging katahimikan lamang ang bumabalot. Sa sumunod na taon, nabuhay kami sa ilalim ng pamamahala ng Taliban. Pinanatili nga aking ama na bukas ang kanyang tindahan ngunit masama ang negosyo. Walang pera ang mga tao. Bumaksak ang ekonomiya. Huminto ang tulong mula sa ibang bansa, nagsara ang mga bangko. Kumalat ang gutom sa buong lungsod na parang sakit. Naglaho ang mga babae sa mga kalye. Pinilit kaming magsuot ng buong burka tuwing kami ay lumalabas ng bahay. Binugbog ng Taliban ang mga babae sa publiko dahil sa pagpapakita ng kanilang mabukong-bukong o pulso. Pinalo nila ang mga lalaki dahil sa pagupit ng kanilang mga balbas. Pinatay nila ang mga tao sa mga stadium muli, tulad ng ginawa nila noong 1990. At pinanut ko ang aking bansa na bumalik sa kadiliman na ikinuwento sa aking ng aking nga magulang, ang kadiliman na akala ko ay hindi ko na kailanman makikita. Nagpatuloy ako sa pagdarasal. Nagdasal ako 5 beses sa isang araw, nakaharap sa Mecca. Nakiusap ako kay Allah na iligtas kami, upang protektahan ang aking pamilya, upang ibalik ang aking kapatid, upang magbukas ngang pinto para sa amin upang makatakas. Ngunit ang aking mapanalangin ay parang mga bato na inihagis sa isang malalim na balon. Hindi ko narinig na tumama sila sa ilalim, hindi ko narinig ang anumang sagot na bumalik. Nagsimula akong magtaka kung may nakikinig ba talaga. Nagsimula akong magtaka kung pinapansin ni Allah ang mga Hazara, kung pinapansin niya ang mga babae, kung pinapansin niya ang Afghanistan. Ginawa ko ang ritual dahil iyon ang ginagawa namin. Dahil iyon ang palagi naming ginagawa, ngunit sa loob ay wala akong naramdaman kundi kawalan, takot, at ang nakakasakal na bigat ng isang pananampalataya na humihingingang lahat at walang ibinibigay bilang kapalit. Pagkatapos, noong Setyembre 30, 2022, tuluyang nawasak ang lahat. Isang suicide, bomber mula sa ISIS-K, ang pumasok sa Kah Educational Center sa Dasht-e-Barchi, isang lugar kung saan ang mga estudyanteng Hazara ay naghahanda para sa mga pagsusulit sa pagpasok sa universidad. Pinaputok niya ang kanyang pampasabog sa isang silid na puno ng kabataan. 53 tao ang namatay. Karamihan sa kanila ay mga babae. Malapit lang ang aking ama nang mangyari iyon. Tumakbo siya patungo sa pagsabog upang tumulong na hilahin ang mga tao mula sa mga labi. Sumabog ang ikalawang bomba. Agad na namatay ang aking ama. Siya ay 45 taong gulang. Inilibing namin siya kinabukasan sa sementeryo nga Hazara sa Burol sa labas nga Kabul. Ang parehong sementeryo kung saan namin inilibing ang napakaraming iba pa. Tumayo ako sa kanyang libingan at naramdaman kong may nasira sa loob ko na hindi na kailanman naayos. Hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang ang lupa at tinanong ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa buong buhay ko. Bakit? Bakit kami naghihirap? Bakit kami kinamumuhian? Bakit pinapayagan ni Allah na patayin ang kanyang bayan na parang mga hayop? Ibinenta nga aking ina ang lahat ng aming ari-arian. Ang bahay, ang tindahan, ang kanyang maalahas, lahat. Binayaran niya ang isang smuggler ngang 3,000 upang ilabas kami mula sa Afghanistan noong Nobyembre 2022. Umalis kami ng Kabul sa gitnang gabi. Ang aking ina, ang aking kapatid na si Fatima, at ako ay sumakay sa likod ng isang truck na puno ang makahon ng prutas.
Humiga kami sa sahig sa ilalim ng kumot at lona, halos hindi makahinga. Ibiniyahe kaming smuggler patungong timog, patungo sa hangganan ng Iran, sa pamamagitan ng Nimruz Province, samga disyerto at checkpoint at mga kalsada na kontrolado ng mga mandirigma ng Taliban. Tumagal ang paglalakbay ng 18 oras. Hindi kami pinayagang magsalita. Hindi kami pinayagang gumalaw. Hawak ni Fatima ang aking kamay sa buong oras. Pinipiga ito ng napakalakas na akala ko ay mababali ang aking mabuto. 2 beses huminto ang truck sa ma-checkpoint ng Taliban. Narinig namin ang mga boses sa labas. Narinig namin ang mayabag. Pinigil namin ang aming hininga at nagdasal na hindi kami matuklasan. Kung natakpuan kami, ibabalik kami. O mas masahol pa, tumawid kami patungo sa Iran malapit sa hangganan ng Sabel. Ibinaba kami ngang smuggler sa gilid ng kalsada sa disyerto at umalis. Naglakad kami ngang ilang oras hanggang sa makarating kami sa isang bayan kung saan nagtatago ang iba pang Afghan refugee. Wala kaming papel, walang legal na status, walang karapatan. Kami ay ma-illegal immigrant sa isang bansa na kinamumuhian kami halos kasing tindi ng Taliban. Tinatawag kami ng ma-Iranian na Afghani isang paninira, tulad ng pagtawag sa isang tao na marumi o walang kwenta. Ginugol namin ang unang mga linggo sa Zahedan. Natutulog sa isang masikip na apartment kasama ang 12 iba pang refugee. Nagbahagi kami ng isang banyo. Wala kaming malinis na tubig. Umiyak ang aking ina bawat gabi. Hindi ako umiyak, wala na akong luha. Noong Marso 2023, nakahanap ng trabaho ang aking ina bilang mananahi sa Faramin, isang lungsod sa timog ng Tehran kung saan maraming Afghan ang nakatira. Lumipat kami sa isang 2 silid na apartment sa distritong Shadabad. Mas mahusay ito kaysa sa Zahedan, ngunit kami ay illegal pa rin, nagtatago pa rin, natatakot pa rin. Sinubukan kong maghanap ng trabaho ngunit walang gustong kumuha sa akin. Hindi pinapayagang magtrabaho ng legal ang mga Afghan sa Iran. Kami ay inaabuso, maliit ang sweldo at hindi nakikita. Pinanood ko ang pahina ng kalusugan ng aking ina. May problema siya sa bato at nangangailangan ng gamot na hindi namin kayang bilhin. Nangangailangan si Fatima ng para upang makapasok sa isang underground na paaralan para sa mga batang babaeng Afghan. Kami ay nalulunod at pagkatapos, noong Hunyo 2023, sinabi ng isang kliyente ng aking ina, isang Iranian na babae, sa kanya ang tungkol sa isang pagkakataon sa trabaho. Isang kumpanya ng paglilinis ang kumukuha nga babaeng Afghan para sa high security contract work. Maganda ang bayat, 15 milyong toman bawat buwan. Kailangan namin ang pera ng desperado. Agad akong nag-apply. Hindi ako nagtanong. Hindi ko kayang magtanong. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap akong tawag sa telepono. Tinanggap ako. Ang aking buhay ay magbabago sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Dumating ang tawag sa telepono isang mainit na hapon noong Hulyo 2023. Isang boses ng babae, malamig at profesional, ang nagsabi sa akin na pumunta sa isang address sa Timog Tehran kinabukasan, eksaktong alas 8:01 gram umaga. Sinabi niya na dalhin ko ang aking madokumento ng pagkakakilanlan at huwag sabihin kahit kanino kung saan ako pupunta. Sinabi niya na kung kahit 1 minuto lang akong mahuli, ang pagkakataon ay mawawala na magpakailanman. Isinulat ko ang address sa isang pirasong papel at tinitigan ito ng matagal. Nakita ng aking ina ang hitsura ng aking mukha at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ko sa kanya na wala, mga tagubilin lang para sa interview sa trabaho. Ngunit may pumilipit sa aking tiyan dahil sa takot. Matagal na akong nabuhay bilang refugee para malaman na kapag hinihingi ng makapangyarihang tao ang iyong katahimikan, ito ay dahil gagawin kanilang bahagi ng isang mapanganib na bagay. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Humiga ako sa manipis na kutson sa tabi ng aking kapatid na si Fatima at pinakinggan ang kanyang pahinga sa dilim. Naisip ko ang aking ama na nakalibing sa Kabul. Naisip ko ang aking kapatid na si Hassan na nawawala sa pagitan ng mundong ito at ngang susunod.
Naisip ko ang makamay ng aking ina na basag at dumudugo mula sa pananahingang damit para sa mga pamilyang Iranian na tinatrato siya na parang dumi. At alam kong wala akong pagpipilian. Kailangan namin ang pera. Kaya pupunta ako. Kinabukasan, sumakay ako ng 2 bus sa buong Tehran upang makarating sa address. Ito ay isang ordinaryong gusali ng opisina sa isang industrial na lugar malapit sa Tehran-Com Highway. Walang karatula sa labas, isang numero lamang sa pinto. Umakyat akong 3 palapag at pumasok sa isang waiting room na may mga upuang plastik at fluorescent na ilaw na umugong sa itaas. May 5 iba pang babae na nakaupo na doon. Lahat ay Afghan, lahat ay nakasuot ng hijab, lahat ay nakatitig sa sahig na may parehong tahimik na desperasyon. Wala sa amin ang nagsalita. Naghintay kami ng tahimik sa loob ng 2 oras. Sa wakas, binuksan ng isang lalaki na nakasuot ng maitim na suwet ang pinto at tinawag ang aking pangalan. Tumayo ako at sinundan siya sa isang makipot na pasilyo patungo sa isang maliit na silid na walang bintana. Mayroong isang metal na desk, 2 upuan at isang kamera na nakamount sa sulok ng kisame. Umupo ang lalaki sa tapat ko at binuksan ang isang folder na may nakasulat na aking pangalan. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagpakilala. Nagsimula lang siyang magtanong, saan ako ipinanganak? Kailan ako dumating sa Iran? Saan nakatira ang aking pamilya? Mayroon ba akong makamag-anak na konektado sa magrupong pampolitika? Mayroon ba akong anumang kriminal na record? Ginagawa ko ba ang aking relihiyon? Ilang beses ako nagdadasal bawat araw? Sinagot ko ang bawat tanong ng maingat. Pinapanatili ang aking boses na matatag. Pinanatili ang aking mata na nakayuko. Natutunan ko bilang refugee na ang kaligtasan ay nakasalalay sa paggawa nga iyong sarili na maliit, hindi nakikita, hindi nagbabanta. Matapos ang 30 minuto ng pagtatanong, isinara nga laki ang folder at tinitigan ako ng tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitita na nagpabago sa lahat. Sinabi niya na ang trabaho ay hindi para sa isang normal na kumpanya ng paglilinis. Sinabi niya na ito ay kinontrata sa pamamagitan ng Islamic Revolutionary Guard Corps para sa mga ari-arian na nangangailangan ng pinakamataas na antas ng security clearance. Sinabi niya na magtatrabaho ako sa isang pribadong tirahan sa Mashhad na pag-aari ng isang napakahalagang tao. Hindi niya sinabi kung sino, hindi na niya kailangan. Kapag lumaki ka sa ilalim, nga rehimen tulad ng Taliban at Islamic Republic, natututo kang magbasa sa pagitan ng ngalinya. Natututo ka na ang katahimikan ay nagdadala ng mas malaking bigat kaysa sa mga salita. Sinabi niya na kung tatanggapin ko ang posisyon, sasailalim ako sa malawakang vetting at background checks. Kakailanganin kong pumirma nga magasunduan sa pagiging kompidensyal. Isusuko ko ang aking telepono sa mga oras ng trabaho. Maninirahan ako sa ari-arian ng 1 buong linggo sa bawat pagkakataon nang walang kontak sa labas ng mundo. At kung magsasalita ako tungkol sa aking nakita o kung saan ako nagtrabaho, mawawala ako. Hindi niya sinabi na arestado, sinabi niya na mawawala. Naintindihan ko ang pagkakaiba. Inilabas niya ang isang papel sa mesa at sinabihan ako na pirmahan ito kung sumasang-ayon ako sa mga tuntunin. Nanginginig ang aking kamay habang kinukuha ko ang panulat. Naisip ko ang aking ina na naghihintay sa bahay. Binibilang ang mga oras hanggang sa ako ay bumalik. Nagdarasal na ako ay bumalik na may magandang balita. Naisip ko ang mukha ni Fatima nang sabihin ko sa kanya na walang pera para sa kanyang matrikula sa buwang ito. Naisip ko ang kawalan sa aming maaparador at ang may-ari ng bahay na nagbanta na itatapon kami sa kalye kung hindi kami magbabayad ng upa at nilagdaan ko ang aking pangalan sa papel. Kinuha itong lalaki ng walang imik at sinabi sa akin na bumalik sa susunod na linggo para sa prosesong vetting. Tumayo siya at binuksan ang pinto, tapos na ang interview. Lumabas akong gusaling iyon patungo sa init ng Tehran. Pakiramdam ko ay ibinenta ko lang ang aking kaluluwa.
Hindi ko pa alam noon kung gaano kalapit sa katotohanan ang pakiramdam na iyon. Ang prosesong vetting ay tumagal ngang 3 linggo at ito ang pinaka-invasive at pinaka-nakakahiya na karanasan ng aking buhay. Tinawag ako pabalik sa parehong gusali 5 makakaibang beses. Bawat beses, iba't ibang lalaki ang nagtanong sa akin ng parehong mga tanong sa iba't ibang paraan. Sinusubukang hulihin ako sa kasinungalingan. Sinusubukang maganap ng mga pagkakaiba sa aking kwento. Kinuha nila ang aking mga fingerprint. Kinuhanan nila akong litrato mula sa bawat anggulo. Iniskan nila ang aking mga retina gamit ang isang makina na nagpapaya sa aking mga mata. Pinatayo nila ako sa dingding habang sinusukat ang aking taas at itinatala ang aking timbang. Tinanong nila ako tungkol sa pagkamatay ng aking ama, tungkol sa pagkawalang aking kapatid, tungkol sa bawat lugar na aking tinirhan mula nang umalis sa Afghanistan. Husto nila ng mapangalan, petsa, address, madetalye na halos hindi ko na matandaan. Isang lalaki ang nagtanong sa akin kung nakaroon ba ako ng kontak sa mga dayuhan. Ang isa pa ay nagtanong kung alam ko kung ano ang ibig sabihin ng apostasya at kung ano ang parusa sa ilalim ng Islamic law. Sinabi ko, alam ko, kamatayan. Tumango siya at nagsulat ng isang bagay sa kanyang file. Hindi ko maintindihan kung bakit niya tinanong iyon, malalaman ko kalaunan. Sa ika-4 na pagbisita, nagdala sila ng isang babae na nakasuot ng itim na tsador na nagsabi sa akin na mahubad. Nag-atubili ako at sumigaw siya sa akin, sinasabing ito ay isang panukala sa seguridad at wala akong karapatang tumanggi. Tinanggal ko ang aking madamit sa harap niya habang hinahanap niya ang bawat piraso ng tela, bawat tahi. Nagahanap ang kontrabando o mga recording device o anumang bagay na maring makompromiso ang seguridad, ang ari-arian na aking pagtatrabahuhan. Tumayo ako doon, hubot-hubad at nanginginig. Hindi sa lamig, kundi sa galit. Nakatakas ako sa Taliban upang hubaran at suriin na parang hayop ng Islamic Republic. Nang matapos siya, ibinalik niya ang aking magadamit at umalis sa silid ng walang imik. Dahan-dahan akong nagbihis. Nilulunok ang kahihiyan. Inililibing ito ng malalim kung saan nakaimbak ang lahat ng iba kong sakit. Ito ang halagang kaligtasan. Ito ang ibig sabihin ng maging refugee, ng maging Afghan, ng maging babae sa isang mundo na idinisenyo upang durugin ka. Sa huling pagbisita ko, pinapirma nila ako ngang mas maraming papel, makasunduan sa pagiging kompidensyal na nakasulat sa legal na wikang Farsi na halos hindi ko naintindihan. Mga dokumento na nagsasabi na hindi ako magpipicture na Cayetano, hindi magre-record na Cayetano, hindi magsasalita kahit kanino tungkol sa aking trabaho. Mga dokumento na nagsasabi na ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay may autoridad na ikulong ako ng walang paglilitis kung lalabagin ko ang anumang tuntunin ngang aking trabaho. Pinirmahan ko ang lahat ng inilagay nila sa harap ko dahil malayo na ang aking narating para umatras pa. Nang matapos ako, ibang lalaki ang pumasok sa silid at sinabi sa akin na aprobado na ako. Sinabi niya na magsisimula ako sa aking unang rotasyon sa Agosto 1. Sinabi niya na isang driver ang susundo sa akin mula sa aking bahay sa Varamin ng alas 5:00 umaga at idadala ako sa Mashhad. Sinabi niya na ang paglalakbay ay tatagal ng humigit kumulang 8 oras. Sinabi niya na sa sandaling dumating ako sa ari-arian, hindi ako aalis hanggang matapos ang aking isang linggong tungkulin. Ibinigay niya sa akin ang isang sobre na naglalaman ng aking unang buwanang bayad na cash, 15 milyong toman, mas maraming pera kaysa sa nakita ko mula nang mamatay ang aking ama. Pagkatapos ay sinabi niya ang huling bagay na nagpalamig sa aking dugo. Sinabi niya na ang ari-arian na aking pagtatrabahuhan ay matatagpuan sa Mashhad, ang pinakabanal na lungsod sa Iran, ang lungsod kung saan nakatayo ang shrine ni Imam Reza, ang lungsod kung saan ipinanganak at lumaki ang kataas-taasang pinuno, si Ayatollah Ali Khamenei. Sinabi niya na ang ama ni Khamenei, si Ayatollah Sayyid Javad Khamenei, ay nakalibing sa shrine.
Sinabi niya na madalas bumibisita ang kataas-taasang pinuno sa Mashhad upang magdasal sa shrine at upang panatilihin ang kanyang koneksyon sa kanyang bayan. At pagkatapos ay sinabi niya na ang bahay na aking lilinisin at pananatilihin ay pag-ari mismo ni Ayatollah Khamenei. Umiikot ang silid. Kinapitan ko ang gilid ng mesa upang patatagin ang aking sarili. Magtatrabaho ako sa pribadong bahay ng pinakamakapangyarihang tao sa Iran. Ang taong ang rehimen ay nagbigay kanlungan sa Taliban. Ang taong ang gobyerno ay tinatrato ang mga Afghan refugee na parang basura. Ang taong ang religious police ay bumubugbog ng mga babae sa kalye dahil sa pagpapakitang ang kanilang buhok. Papasok ako sa kanyang bahay. Hahawakan ang kanyang nga ari-arian. Lalakat sa kanyang mga silit. Hihinga ang kanyang hangin. Ang ironia ay napakapait na halos tumawa ako. Isang batang babaeng Hazara mula sa Kabul. Isang refugee na walang status at walang karapatan. Ang pinagkakatiwalaang magpanatiling pribadong tirahan ng kataas-taasang pinuno. Tanging dahil ako ay disposable. Tanging dahil mura ang aking paggawa. Tanging dahil kung magdulot ako ng anumang problema, maari akong burahin sa pagkakaroon at walang magtatanong. Siguro nakitang lalaki sa tapat ko ang pagbabago sa aking mukha dahil lumapit siya at nagsalita sa isang mababang, nagbabantang boses. Sinabi niya na dapat kong ituring ang aking sarili na mapalad na magkaroon ng ganitong pagkakataon. Sinabi niya na maraming Afghan ang papatay para sa isang trabaho tulad nito. Sinabi niya na kung matalino ako, gagawin ko ang aking trabaho, mananahimik at magpapasalamat kay Allah sa kanyang awa. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi na tapos na ang aming pagpupulong. Lumabas akong gusaling iyon na may sobrang na cash na nakasiksik sa aking dibdib at ang aking isip ay naglalakbay sa libu-libong direksyon. Sumakay akong bus pabalik sa Faramin na parabang nahihilo. Nang makarating ako sa bahay, nakitang aking ina ang pera at napayak sa pasasalamat. Hinawakan niya ang aking mukha sa kanyang mga kamay at nagpasalamat kay Allah sa pagsagot sa kanyang mga panalangin. Sinabi niya na ang trabahong ito ay isang pagpapala na hindi kami nakalimutan ng Diyos, na magiging maayos na ang lahat. Pilit kong ngumiti. Pilit kong tumango, ngunit sa loob ay wala akong naramdaman na pasasalamat. Pakiramdam ko ay sumang-ayon lang akong lumakat sa lunggang leon. Pakiramdam ko ay pinili ako hindi dahil ako ay mahalaga, kundi dahil ako ay disposable. At sa malalim na sulok ng aking puso, kung saan ko inilalagay ang lahat ng aking hindi nasagot na tanong tungkol sa Diyos, isang bagong tanong ang nabuo. Kung tunay na pinapansin ako ni Allah, bakit niya ako ipinapadala sa bahayang taong ang sistema ay sumira sa aking pamilya? Dumating ang Agosto 1, 2023 nang mas mabilis kaysa sa gusto ko. Dumating ang driver ng alas 5:06 umaga, sakay ang isang puting van na walang marka at may tintadong bintana. Hindi niya ako binati. Hindi niya tinanong ang aking pangalan. Binuksan lang niya ang likod ng pinto at senyalesan ako na sumakay. May dalawa pang babae sa loob, parehong Afghan, parehong tahimik. Hindi kami nag-usap sa buong 8 oras na paglalakbay. Nagmaneho ang van pakanluran palabas ng Faramin sa mga disyertong highway ng Semnan Province, lampas sa mga salt flat at bundok patungo sa hangganan ng Khorasan Razavi Province, kung saan nakatayo ang Mashhad na parang hiyas sa silangang sulok ng Iran. Sa unang 6 na oras, nakikita ko kung saan kami pupunta, ngunit nang papalapit na kami sa Mashhad, sinabi sa amin ng driver na maglagay ng piring. Ibinigay niya sa bawat isa sa amin ang isang itim na tela at naghintay hanggang sa itali namin ito sa aming mamata. Pagkatapos ay lumiko ang van mula sa pangunahing highway at nagsimulang umikot sa mga kalye na hindi ko makita. Nagmaneho kami ng isa pang 30 minuto, lumiko sa kaliwa at kanan ng napakaraming beses na nawalan na akong pakiramdam ng direksyon. Nang sa wakas ay huminto ang van at patayin ang makina, lumabas ang driver at binuksan ang pinto.
Sinabi niya sa amin na maari na naming tanggalin ang mga piring. Tinanggal ko ang tela sa aking mga mata at kumurap sa maliwanag na sikat ng araw. At nakita ko sa unang pagkakataon ang lugar na magiging parehong aking bilangguan at ang tagpuan ng pinakamahalagang pangyayari sa aking buhay. Ang bahay ng kataas-taasang pinuno ay nakatayo sa harap ko, maganda at walang laman. Napapalibutan ngang matataas na pader at katahimikan. Lumabas ako ngang van at lumakat patungo sa gate. Hindi ko pa alam nun, ngunit lumalakat ako patungo sa sandali kung kailan ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa Diyos, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa aking sariling pag-iral, ay babasagin at muling itatayo ng mga kamay na hindi ko kailanman inasahan na hahawak sa akin. Ang bahay ay mas malaki kaysa sa anumang nakita ko sa aking buhay. Nakatayo ito sa likod ng matataas na pader na bato na nababalutan ng mga gumagapang na baging na tila dekada ng lumalaki. Ang gate ay gawa sa mabigat na bakal, itim ang pintura na may mga security camera na nakakabit sa magkabilang panig. Dalawang guwardiya na nakasuot ng pangkaraniwang damit ang nakatayo sa pasukan, parehong may earpiece at may dalang armas sa ilalim ng kanilang jacket. Sinuri nila ang aming mapangalan sa isang listahan sa isang clipboard. Maingat na sinuri ang aming mamuha at pagkatapos ay binuksan ang gate ng walang sinasabi. Naglakat kami papasok sa isang patio na punong marosas at punong granada. Isang daanan gambato ang humahantong sa pangunahing pasukan gambahay. Ang gusali mismo ay tradisyonal na arkitekturang Persian, dalawang palapag ang taas, na may mga bintana na may arko at masalimuot na gawaing tile sa paligid ng mapintuan. Ang mabader ay kulay krema at ang bubong ay nababalutan ng maturkesang tile na kumikinang sa sikat ng araw. Isang fountain ang nakatayo sa gitna ng patio, ngunit hindi umaagos ang tubig. Lahat ay perpektong inayos, perpektong tahimik, perpektong walang laman. Pakiramdam ko ay pumasok sa isang museo pagkatapos ng oras ng pagsasara. Maganda ngunit walang buhay. Isang lugar na walang sinuman ang tunay na nakatira. Isang babae na nasa edad 50, nakasuot ng itim na tsador, ang sumalubong sa amin sa pinto. Ang kanyang pangalan ay Chobra at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang punong tagapamahala. Mayroon siyang matigas na mukha na may malalalim na kunot sa paligid ng kanyang bibig at mga matang nakakita na makaraming bagay at walang pinatawad. Tinitignan niya kaming tatlo na parang kami ay mga kagamitan na kanyang in-order at sinusuri para sa mga depekto. Sinabi niya sa amin na sundan siya sa loob at makinig ng maingat dahil hindi niya ulitin ang mga tagubilin. Pumasok kami sa isang malaking pasilyo na may marmol na sahig na napakakinis na makikita ko ang aking refleksyon. Ang pader ay nababalutan ng kaligrapya mga bersikulong ang Quran na nakasulat sa ginto sa madilim na kahoy na panel. Mayroong mga painting ng mga relihiyosong lugar. Ang Kaaba sa Mecca, ang Imam Reza Shrine dito sa Mashhad, ang libingan ni Imam Ali sa Najaf. Lahat ay mamahalin, lahat ay maganda, at lahat ay nakaramdam na lamig. Pinangunahan kami ni Chobra sa pasilyo patungo sa isang sala na may mga Persian carpet na mas mahal pa sa kikitain ng aking pamilya sa loob ng 10 lifetimes. Sinabihan niya kaming umupo sa sahig at magbigay pansin. Ipinaliwanag niya ang mga tuntunin ng dahan-dahan at malinaw. Ang kanyang boses ay matalas na parang basag na salamin. Kami ay maglilinis at magmamantini ng bawat silid sa bahay na ito na parang ang kataas-taasang pinuno mismo ang darating anumang oras. Hindi namin kailanman hahawakan ang anumang bagay sa mga desk o istante. Hindi namin kailanman bubuksan ang anumang drawer o cabinet na nakakandado. Hindi namin kailanman papasukan ang pribadong silid-aralan ng kataas-taasang pinuno sa ikalawang palapag maliban kung partikular na inutusan. Magtatrabaho kami mula madaling araw hanggang dapit hapon na may mga pahinga para sa mga panalangin at pagkain. Matutulog kami sa basement servants' quarters. Kakainin namin ang pagkain na ibinigay at wala ng iba. Hindi kami pinapayagang magdala ng anumang bagay sa bahay, walang telepono,
walang libro, walang personal na gamit maliban sa mga damit na suot namin. Kung kailangan naming makipag-ugnayan sa aming makapamilya, sa aming lingongang pahinga, maari naming gawin iyon pagkatapos naming umalis sa ari-arian. Ang gunichi habang kami ay narito, hindi kami umiraw sa labas enigra mundo. Sinabi niya na bihira ng bumibisita ang kataas-taasang pinuno sa bahay na ito. Marami siyang ari-arian at ang isang ito sa Mashhad ay halos para sa imbakan at paminsan-minsang paggamit kapag pumupunta siya sa lungsod upang magdasal sa Imam Reza Shrine. Ang kanyang ama, si Ayatollah Sayyid Javad Khamenei, ay nakalibing sa shrine na iyon at ang kataas-taasang pinuno ay pumupunta upang magbigay galang ng ilang beses sa isang taon. Ngunit hindi siya madalas natutulog dito. Ang bahay ay pinananatili bilang pagalang at pagiging handa, isang simbolo ng kanyang koneksyon sa kanyang pinakmulan, ngunit ito ay halos walang laman. Tumayo si Chobra at sinabihan kaming sumunod sa kanya. Ipinakita niya sa amin ang bawat silid sa unang palapag. Ang mga sala na may mabibigat na kurtina at hindi nagagamit na muebles. Ang dining hall na may mesa na sapat ang haba upang upuan. Ang 20 tao ngunit nababalutan ng puting tela na hindi pa natanggal sa loob ng ilang buwan. Ang kusina na may kumikinang na counter at mga cabinet na puno ng pinggan na walang sinumang gumagamit. Lahat ay amoy ng makaproduktong paglilinis at kawalan. Ipinakita niya sa amin ang prayer room na may maayos na nakaayos na prayer rugs na nakaharap sa Mecca. Ang mga bookshelf na puno na mga relihiyosong teksto sa Arabic at Farsi, ang maliit na alcova kung saan nakaupo ang isang Quran sa isang kahoy na stand sa ilalim ng malambot na ilaw. Pinaalalahanan niya kami na ito ay isang banal na bahay, na kami ay mga lingkod ng kinatawan ng Diyos sa mundo, at na ang aming trabaho dito ay isang gawa ng pagsamba. Gusto kong tumawa sa kalupitan ng mga salitang iyon. Isang gawa ng pagsamba. Narito ako dahil desperado ako at disposable, hindi dahil ako ay deboto. Ngunit tumango ako kasama ang iba pang mga babae at pinananatiling blanco ang aking muka. Dinala niya kami sa itaas at ipinakita ang mga silid tulugan. Lahat ay perpektong inayos na may makakapal na kumot at binurdahang punda. Lahat ay hindi nagalaw. Ipinakita niya sa amin ang mga banyo na may marmol na lababo at gintong gripo, walang mansa at sterile. Pagkatapos ay huminto siya sa harap ng isang mabigat na kahoy na pinto sa dulo ng pasilyo. Sinabi niya na ito ang pribadong silid-aralan ng kataas-taasang pinuno at ganap na ipinagbabawal kaming pumasok maliban kung bigyan niya kami ng malinaw na pahintulot. Palaging nakakandado ang pinto at siya lang ang may susi. Kung kailanman kami inutusan na linisin ang silid na iyon, siya mismo ang mangangasiwa sa amin. Tinitigan niya ang bawat isa sa amin upang matiyak na naintindihan namin. Lahat kami ay tumango. Pagkatapos ay dinala niya kami pabalik sa ibaba sa basement kung saan kami matutulog. Ang matirahan ng malingkod ay simple at maliit. 3 makitid na kamananakali niya sa dingding, isang maliit na banyo, walang bintana. Dito namin gugugulin ang aming mga gabi. Ito ang tanging tapat na bahagi ng bahay. Dahil hindi ito na kunwari na anuman kundi kung ano ito, isang lugar para sa mga taong hindi mahalaga. Ang 2 pang babae na kasama kong nagtatrabaho ay sina Marzia at Tahira. Si Marzia ay mas matanda, marahil 40, mula sa Herat. 6 na buwan na niyang ginagawa ang trabahong ito at halos hindi siya nagsasalita. Si Tahira ay malapit sa aking edad, 22, mula sa Kandahar. Mayroon siyang mabait na mga mata ngunit isang nerbiyosong enerhiya, laging sumisilip sa kanyang balikat, laging bumubulong kahit walang tao sa paligid. Nang gabing iyon, sa basement, pagkatapos umalis ni Cobra at kandadohan ang pinto sa likuran niya, umupo si Tahira sa gilid ng kanyang kama at nagsimulang umiyak ng tahimik. Sinabi ni Marzia sa kanya na huminto. Sinabing walang may tutulong ang pag-iyak. Sinabing kailangan lang naming makaligtas sa linggo at kunin ang aming pera at umuwi. Ngunit hindi mapigilan ni Tahira.
Sinabi niya na parang natutulog siya sa isang libingan. Sinabi niya na kakaiba ang pakiramdam ng bahay, na parang may masamang nakatira sa mga pader. Nagalit si Marzia sa kanya at sinabing siya ay nagpapakadrama at walang saysay, ngunit naintindihan ko ang ibig sabihin ni Tahira. Mayroong isang bagay na mapanupil tungkol sa lugar na ito, isang bagay na nagpipilit sa iyong dibdib at nagpapahirap sa pahinga. Hindi lang ito ang mga tuntunin o ang pagmamanman o ang takot na makamali, mas malalim pa rito. Ito ang bigat ng pagpapaimbabaw. Ang mga araw ay lumabo sa isang rutina na nagpamanhid sa aking isip. Nagising kami bago sumikat ang araw at isinagawa ang aming mga panalangin sa umaga sa prayer room sa unang palapag. Pinanood kami ni Chobra upang matiyak na kami ay nagdarasal ng tama. Pagkatapos ay kumain kami ng simpleng almusal ng tinapay at sinimulan ang aming trabaho. Nilikpit namin ang mga muebles na walang alikabok. Nilikpit namin ang mga sahig na walang dumi. Pinakintap namin ang mga salamin na walang tumitingin. Hinugasan namin ang mga bintana na walang nakatayo sa likod. Kinuskos namin ang mga banyo na walang gumagamit. Diniligan namin ang mahalaman sa patio at pinagupitan ang marosas at nilikpit ang malandas ng graba sa perpektong ma-pattern. Lahat ng aming ginawa ay pagganap. Isang ritual ng pagpapanatili para sa isang bahay na umiral lamang bilang isang simbolo. Wala ang kataas-taasang pinuno rito, marahil ay hindi na siya pupunta rito sa aking rotasyon. Ngunit kailangang perpekto ang bahay dahil ang ilusyon ng kapangyarihan ay nangangailangan ng patuloy na pagpapanatili. Napaisip ako sa aking ama habang naktatrabaho ako. Naalala ko ang kanyang maliit na tindahan sa Dasht Ebarki. Ang istante na puno ng bigas, harina, at langis na kanyang ibinebenta sa mga kapitbahay na halos hindi na kayang bilhin. Naalala ko kung paano siya magbibigay ng utang sa mga pamilya na walang pera, kung paano siya maglalagay ng dagdag na bigas sa kanilang mga bag kapag akala niya ay walang nakakakita. Naalala ko kung paano siya umuuwi, napagod bawat gabi, masakit ang kanyang likod, magaspang ang kanyang mga kamay, ngunit palagi siyang ngumingiti sa amin at nagtatanong tungkol sa aming araw. Siya ay isang mabuting tao na tapat na nagtrabaho at namatay nang marahas sa isang pambobomba na target ang mga bata. At narito ako, naglilinis ngang bahay ngang isang tao na nabubuhay sa luho, na binuo sa pagdurusa ngang milyon-milyon isang tao na ang gobyerno ay nagbibigay kanlungan sa parehong mga terorista na pumatay sa aking ama, isang tao na nag-aangkin na kumakatawan sa Diyos sa lupa habang ang kanyang nga tao ay nagugutom. Ang kawalang katarungan nito ay nagliyab sa aking dibdib na parang asido. Mas malakas kong kinuskos ang mga marmol na sahig na parang maaari kong hugasan ang aking galit, ngunit lalo lamang itong lumakas. Sa oras ng panalangin sa hapon, ginawa ko ang mapagalaw ng mechanical. Ikinakalat ko ang aking prayer rug sa prayer room. Ginawa ko ang ritual na pahuhugas. Tumayo ako at yumuko at lumuhod. At binikas ang mga pariralang Arabic na aking namemorize nung bata pa ako. Ngunit ang mga salita ay walang kahulugan. Sila ay tunok lamang na lumalabas sa aking bibig at naglalaho sa hangin. Hindi ko naramdaman na nakikinig si Allah. Wala akong naramdamang anumang presensya. Ako ay nagdarasal sa isang kawalan, gumaganap ng isang script para sa isang madla na hindi umiiral. Pagkatapos ng mga panalangin, uupo ako sandali sa katahimikan ng silid na iyon at tinitigan ang Quran sa kahoy na stand. Naisip ko ang lahat ng mga beses na narinig ko ang mamullah at klerigo na nagsasabi sa amin na ang Quran ay may lahat ng sagot, na ang Islam ay ang landas tungo sa kapayapaan, na ang pagsuko kay Allah ay magdadala ng ginhawa sa aming mga kaluluwa. Ngunit isinuko ko ang aking buong buhay at hindi ko kailanman naramdaman ang kapayapaan. Naramdaman ko lamang ang takot at kawalan at ang patuloy, na bigat ng hindi kailanman pagiging sapat na mabuti, hindi kailanman sapat na dalisay,
hindi kailanman sapat na masunurin. Sinimulan kong kamuhian ang aklat na iyon na nakaupo sa kanyang stansa ilalim ng malambot na ilaw. Sinimulan kong kamuhian ang lahat ng kinakatawan nito. Isang hapon, sa aking ikalawang linggong trabaho, nililinis ko ang sala sa unang palapag nang mapansin ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Sa isa sa mga istante, sa pagitan ng mga relihiyosong aklat, ay isang maliit na litrato na may frame. Huminto ako at tinitigan ito ng malapitan. Ito ay isang lumang itim at puting litrato ng isang lalaki na nakasuot ng clerical robes na nakatayo sa harap ng Imam Reza Shrine. Ang lalaki ay may matigas na mukha at isang puting turban. Naisip ko na ito siguro si Ayatollah Sayyid Javad Khamenei, ang amang kataas-taasang pinuno, ang taong nakalibing sa shrine. Matagal kong tinitigan ang litratong iyon. Ang lalaking ito ay nakpalaking isang anak na ngayon ay kontrolado ang isang buong bansya na may bakal na kamao. Ang lalaking ito ay nakturo sa kanyang anak na relihiyon na nagbibigay katwiran sa pang-api at tinawag itong kabanalan. At ngayon ang kanyang anak ay pumupunta sa Mashhad upang magdasal sa kanyang libingan at magkunwari na mapagpakumbaba habang sinisira ng kanyang gobyerno ang buhay ng mataong tulad ko. Naramdaman ko ang alon ng pakasuklam na napakalakas na kinailangan kong tumalikod mula sa litrato. Bumalik ako sa aking paglilinis. Kinukuskos ang mga baseboard ng may matinding galit na hindi ko may paliwanag. Sinusubukang hugasan ang dumi na nararamdaman kong bumabalot sa lahat ng bagay sa bahay na ito. Ang pagkahiwalay ang pinakamasama. Wala kaming kontak sa labas ng mundo sa buong linggo, walang telepono, walang balita, walang boses maliban sa bawat isa at sa matatalim na utos ni Cobra. Kakaiba ang galaw ng oras sa bahay na iyon. Ang mga araw ay tila walang katapusan, ngunit ang linggo ay lumipas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa ikalimang araw, pakiramdam ko ay naglalaho ako, na nagiging bahagi akong mamuebles, isa lamang bagay sa isang bahay na puno ng mamahaling walang silbing gamit. Tumigil sa pag-iyak si Tahira, ngunit tumigil din siya sa pagsasalita. Si Marzia ay gumagalaw sa mga silit na parang multo, at naramdaman ko na may isang bagay sa loob ko ang nagsisimulang mabasag. Nalampasan ko ang Taliban. Nalampasan ko ang pagkamatay ng aking ama. Nalampasan ko ang pagtawid sa hangganan at pamumuhay bilang refugee. Ngunit ang bahay na ito ang maganda. Walang laman, nakakasakal na bahay na ito ay sinisira ako sa paraan na hindi ko alam kung paano labanan. Sa ika-6 na gabi, humiga ako sa aking makitit na kama sa basement at tinitigan ang kisame. Tulok na si Marzia, humihilik ng mahina, nakabaluktot si Tahira sa kanyang tagiliran, nakaharap sa dingding, at bumulong ako sa dilim. Ang parehong tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa loob ng maraming taon. Bakit? Bakit ako narito? Bakit mo pinayagan na mamatay ang aking ama? Bakit mo kinuha ang aking kapatid? Bakit ang masasama ay nabubuhay sa mga palasyo habang ang matuwid ay nagdurugo sa mga kalye? Bakit mo pinapayagan ang mga taong tulad ni Khamenei na mamuno sa iyong pangalan habang ang mga batang babae na tulad ko ay nililinis ang kanilang mga sahig? Kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay mabuti, kung ikaw ay nagmamalasakit, kung gayon ipakita mo sa akin kung sino ka talaga. Dahil ang Diyos na itinuro sa akin na sambahin ay tila isang kasinungalingan at hindi ko na kayang makunwari pa. Hindi ako umaasang sagot. Nagdasal akong mapanalangin na tulad nitong daan-daang beses na dati at tanging katahimikan lamang ang narinig. Ngunit may kakaiba ng gabing iyon. Naramdaman ko ito sa hangin, isang kakaibang bigat, tulad ng sandali bago bumagsak ang bagyo. Pinikit ko ang aking mamata at nakatulog na may luha sa aking mukha. At nang gabing iyon, sa basement ng bahay ng kataas-taasang pinuno sa Mashhad, sa lungsod kung saan pumupunta ang mga Shia Muslim upang magdasal sa shrine ni Imam Reza, sa pusong Islamic Republic of Iran, si Hesukristo ay nagpakita sa akin sa isang panaginip at nagbago ang lahat. Nakadapa akong nakatulog, basa pa rin ang luha sa aking mukha, at ang tanong ay nakabitin sa hangin sa itaas ng aking kama. Kung ikaw ay totoo,
Ipakita mo sa akin kung sino ka, hindi ako umaasa ng sagot. Naitanong ko na ang tanong na iyon nang napakaraming beses dati at tanging katahimikan lamang ang natanggap. Ngunit ng gabing iyon, Oktubre 15, 2023, sa basement servants quarters ng isang bahay na pag-ari ng pinakamakapangyarihang tao sa Iran, sinagot ako ngang Diyos. Hindi ang Allah na pinagdasalan ko sa buong buhay ko, hindi ang malayo. Galit na hukom na humihingi ng pagiging perpekto at walang inialok kundi takot. Ang tunay na Diyos, ang isa na hindi ko kailanman alam na umiiral. Ang isa na ang pangalan ay itinuro sa akin na tanggihan at hamakin. Si Jesucristo ay nagpakita sa akin habang ako ay natutulog sa makitid na kama na iyon, at nang magising ako kinabukasan, hindi na ako ang dating tao. Nagsimula ang panaginip sa dilim. Nakatayo ako ng nag-iisa sa isang lugar na hindi ko nakikilala. Napapalibutan ng maanino na napakakapal na hindi ko makita ang aking sariling makamay sa harap ng aking mukha. Naramdaman ko ang matinding takot, ngunit hindi ako makagalaw. Ang aking mga paa ay nagelo sa lupa. Sinubukan kong tumawag, ngunit walang tunog na lumabas sa aking bibig. Bumalot sa akin ang kadiliman mula sa lahat ng panig, mabigat at nakakasakal, at naisip ko na mamamatay ako doon, sa itim na kawalan na iyon. Pagkatapos ay nakakita akong isang ilaw sa malayo maliit sa una, tulad ng isang solong kandila na kumikislap sa malayo, ngunit lumaki ito ng lumaki, papalapit sa akin, at napagtanto ko na hindi ito kandila. Ito ay isang tao, isang lalaki na nakasuot ng puti, naglalakad sa dilim, at saan man lumapat ang kanyang mapaa sa lupa, tumakas ang mga anino. Ang ilaw ay nakmumula sa kanya, lumalabas mula sa kanyang katawan na parang araw, na sumisikat mula sa ulap pagkatapos ng bagyo. Gusto kong tumakbo, ngunit hindi pa rin ako makagalaw. Maaari lamang akong tumayo doon at manut habang papalapit siya ng papalapit hanggang sa nakatayo siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay hindi ko pa nakita kailanman. Hindi ito mukha ang isang Iranian o isang Afgan o isang Arabo. Ito ay higit pa sa etnisidad, higit pa sa nasyonalidad, isang mukha na kung paano ay naglalaman ng lahat ng mukha ngunit ganap na kakaiba. Ang kanyang mga mata ay punong liwanag ngunit puno rin ng luha na parang tinitignan niya ako ng may pag-ibig na napakalalim na nagdulot sa kanya ng sakit. Hindi ko kayang panatilihin ang kanyang tingin. Ibinaba ko ang aking mga mata sa lupa at doon ko nakita ang kanyang makamay. Hawak niya ang maito patungo sa akin. Nakataas ang mga palat, at sa bawat palat ay may sugat, hindi sariwang sugat, kundi isang peklat. Malalim at permanente, ang guring peklat na nagmumula sa isang bagay na tumagos, nang ganap sa laman at buto. Tinitigan ko ang mga peklat na iyon at isang bagay sa loob ko ang nabuksan. Hindi ko alam kung sino ang lalaking ito, ngunit alam ko nang walang pag-alinlangan na ang mga sugat na iyon ay konektado sa akin, na siya ay nasaktan dahil sa akin, na ang kanyang sakit ay may kinalaman sa aking pag-iral. Nagsalita siya, at ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit pinuno nito ang buong espasyo sa paligid ko. Pinuno nito ang aking matainga at aking dibdib at aking isip ng sabay-sabay. Nagsalita siya sa dari aking wika, ang wika na kinanta sa akin ng aking ina noong sanggol pa ako, ang wika na pinapangarap ko at iniyak at pinagdarasalan. Hindi siya nagsalita ng Arabic tulad ng Quran, hindi siya nagsalita ng Farsi tulad ng Mamullah. Nagsalita siyang wikang aking puso. At sinabi niya, Aisha, ang aking pangalan lamang, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpatumba sa akin sa aking mga tuhod. Walang sinumang nagsalita ng aking pangalan ng may ganong pag-ibig, ganong kaalaman, ganong bigat. Para bang sinasabi niya, alam ko ang lahat tungkol sa iyo, bawat sandali ng iyong buhay, bawat pag-isip na nagkaroon ka, bawat luha na kailanman ay iniyak mo at mahal na mahal kita ng lubos. Bumaksak ako ng nakadapa sa lupa, umiyak ng walang tigil, hindi makatayo sa kanyang presensya. Lumuhod siya sa tabi ko at ipinatong ang kanyang kamay sa aking ulo.
Ang kanyang hawak ay mainit, mas mainit kaysa sa araw, ngunit hindi ito sumusunog. Pakiramdam ko ay umuwi pagkatapos ngang buong buhay na nawawala. Sinabi niya, Aisha, anak, huwag kang matakot. Minahal na kita bago pa man ilagay ang mga pundasyon ng mundo. Kilala na kita bago ka pa ipinanganak. Binuo kita sa sinapupunan ng iyong ina. Nakita ko ang bawat araw ngayong buhay bago ka pa mabuhay nga isa. Naroon ako nang mamatay ang iyong ama. Umiyak ako kasama mo. Naroon ako nang tawirin mo ang disyerto patungo sa Iran. Dinala kita. Naroon ako bawat gabi na umiyak ka hanggang makatulog. Nagtataka kung may nakarinig ba sa iyong mga panalangin. Narinig ko ang bawat salita. Palagi akong narito, naghihintay na makita mo ako. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan siya sa pamamagitan ng aking mga luha. Itinanong ko ang tanging tanong na kaya kong buuin sa sandaling iyon, sino ka? Ngumiti siya, at ang kanyang ngiti ay puno ng galakan at kalungkutan na makasama kaya mas lalo akong umiyak. Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ako ang ilawng mundo. Ako ang mabuting pastol na nagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ako ang namatay at nabubuhay magpakailanman. Ang pangalan ko ay Jesus, at ako ang anak ng Diyos. Dumating ako sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan, at namatay ako para sa iyo, Aisha. Ang mapaklat na ito sa aking makamay ay para sa iyo. Kinuha ko ang parusa na nararapat sa iyo. Binayaran ko ang presyo para sa bawat maling bagay na iyong nagawa, at nabuhay ako mula sa mga patay upang ikaw ay mabuhay magpakailanman kasama ko. Umiling ako, litong-lito at lubos na nabigla. Sinabi ko, ngunit ako ay isang Muslim. Itinuro sa akin na ikaw ay isang propeta lamang. Itinuro sa akin na hindi ka namatay sa krus. Itinuro sa akin na walang anak ang Diyos. Itinuro sa akin na ang paniniwala sa iyo ay shirk, ang kasalanang hindi mapapatawad. Iniabot niya at dahan-dahang inangat ang aking baba upang direkta akong nakatingin sa kanyang mga mata. Sinabi niya, itinuro sa iyo ang isang kasinungalingan. Aisha, hindi lamang ako isang propeta, ako mismo ang Diyos na naging tao upang ipakasundo ang mundo sa akin. Namatay ako sa krus ng may kusa dahil walang ibang paraan upang bayaran ang kasalanan na naghihiwalay sa iyo mula sa Ama. At nabuhay ako mula sa libingan 3 araw pagkatapos, tinalo ang kamatayan magpakailanman. Ako ang tanging daan patungo sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga ritual, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas relihiyoso, tanging sa pamamagitan ko lamang, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya sa aking ginawa para sa iyo. Pakiramdam ko ay ang buong mundo ko ay pumausak at muling itinayo sa isang pagkakataon. Lahat ng itinuro sa akin mula pagkabata ay winasak, ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa kailanman naramdaman, kaginhawaan, tulad ng isang bigat na dala ko sa buong buhay. Ko ang inalis sa aking mga balikat. Nagtanong ako, bakit ako? Bakit mo ipinapakita ang iyong sarili sa akin? Wala akong silbi. Ako ay isang refugee lamang, isang batang babaeng Afgan na naglilinis ng sahig sa isang bahay na hindi ko kinabibilangan. Bakit magmamalasakit ang Diyos sa akin? Ngumiti siya muli at sinabi, dahil hindi ko pinipili ang makapangyarihan, pinipili ko ang mga wasak. Hindi ko pinipili ang mayabang, pinipili ko ang mapagpakumbaba. Hindi ko pinipili ang mga taong pinahahalagahan ng mundo, pinipili ko ang mga taong itinatapon ng mundo. Ikaw ay mahalaga sa akin, Aisha. Ikaw ay aking anak. At mayroon akong mga plano para sa iyo, mga plano na hindi mo pa maisip. Tumayo siya at inalalayan akong tumayo. Pagkatapos ay gumawa siyang isang bagay na walang kabuluhan sa akin noon. Lumingon siya at sumanyas sa likuran niya, at biglang nawala ang dilim. Nakatayo kami sa isang mataas na lugar, nakatingin sa isang malawak na tanawin. Nakita ko ang mga bundok at disyerto at mga lungsod na umaabot hanggang sa abot tanaw.
at nakita ko ang mga ilaw libu-libo, at libu-libong maliliit na ilaw na nakakalat sa buong lupay na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Sila ay nasa lahat ng dako sa mga lungsod at mga nayon at mga liblib na lugar, kumikinang ng mahina sa dilim. Sinabi ni Jesus, nakikita mo ba ang mga ilaw na ito? Ay siya, sila ang aking bayan. Sila ang mga tinatawag ko palabas mula sa Islam, mula sa dilim, mula sa mga kasinungalingan, at patungo sa aking katotohanan. Sila ay nasa Iran, sa Afghanistan, sa Pakistan, sa Iraq, sa buong gitnang silangan. Nagpapakita ako sa kanila sa mga panaginip tulad ng pagpapakita ko sa iyo. Tinatawag ko sila sa pangalan. Ipinapakita ko sa kanila ang aking mga peklat. Sinasabi ko sa kanila na mahal ko sila at tumutugon sila sa libu-libo. Tinitigan ko ang mga ilaw, lubos na nabigla. Napakarami nila. Nagtanong ako, ano ang gusto mong gawin ko? Lumingon siya sa akin at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Sinabi niya, gusto kong sabihin mo sa kanila ang iyong nakita. Gusto kong sabihin mo sa kanila na ako ay totoo, na ako ay buhay, na mahal ko sila, at na ako ay darating para sa rehiyong ito. Gagawin ko ang isang bagay sa Iran at Afghanistan na yayanigin ang pundasyon ng Islamic Republic at ang Taliban. Magtatayo ako ng isang simbahan sa puso ng mundo ng Persya na walang gobyerno ang makasisira. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga anak na lalaki at babae nga lupaing ito, at sila ay magpropropesya at mangangarap ng mga panaginip at makakakita nga pangitain. At ang mga pinuno na nag-isip na kinokontrol nila, ang lahat ay manunod ng may takot habang bumaksak ang kanilang kapangyarihan. Dahil hindi sila nakikipaglaban sa makatao, nakikipaglaban sila sa akin. Inilagay niya ang dalawang kamay sa aking mga balikat at tiningnan ako sa aking mga mata nang may matinding-tindi na nagpanginginig sa buong katawan ko. Sinabi niya, Aisha, isinusugo kita bilang saksi. Sasambitin mo ang aking pangalan sa mga lugar kung saan ipinagbabawal ang aking pangalan. Sasabihin mo sa mga Muslim na hindi ako ang itinuro sa kanila na ako. Sasabihin mo sa mga refugee na nakikita ko sila at hindi ko sila nakalimutan. Sasabihin mo sa mga babae na hindi ko sila tinitignan bilang ari-arian o bilang mas mababang nilalang. Tinitignan ko sila bilang maanak, bilang kasamang tagapagmana, bilang minamahal. Dadalhin mo ang aking mensahe una sa Iran, pagkatapos sa Afghanistan, at pagkatapos sa mga bansa sa kabila. Haharapin mo ang oposisyon, haharapin mo ang mga banta. Tatawagin ka ng mga tao na sinunggaling at traidor at apostata, ngunit huwag kang matakot. Ako ay kasama mo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi at natakot ako. Sinabi ko, hindi ko ito magagawa. Wala akong alam tungkol sa iyo. Wala akong Biblia. Wala akong simbahan. Hindi ko nga alam kung paano maging Kristiyano. Paano ko sasabihin sa mga tao ang tungkol sa iyo kung halos hindi ko maintindihan kung sino ka? Ngumiti siya at sinabi, ituturo ko sa iyo. Gagawa ng iyong espiritu sa lahat ng katotohanan. Makikita mo ang aking bayan at tutulungan kanila. Babasahin mo ang aking salita at mabubuhay ito sa iyong mga kamay. At bawat beses na nakaramdam kang takot o kalungkutan, maaalala mo ang sandaling ito. Maalala mo ang aking mukha at aking boses at aking mga peklat at malalaman mo na ako ay totoo at pinili kita para sa eksaktong layuning ito. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan, isang bagay na uulitin ng milyon-milyong tao nang maging viral ang aking patotuilang buwan ang lumipas. Sinabi niya bago matapos ang 2026, ang aking pangalan ay sasambitin ng milyon-milyon sa Iran at Afghanistan. Ang underground na simbahan ay lalabas mula sa mga anino. Ang aking bayan ay sasambahin ako ng hayagan sa mga lansangan ng Tehran at Kabul. Susubukan ng mga gobyerno na pigilan ito at sila ay mabibigo dahil ang aking ginagawa ay hindi mapipigilan nga tao. Ito ang simula ng pinakadakilang espiritual na pagising na nakita na kailanman ngang gitnang silangan. At ikaw, Aisha, anak ni Hababala,
refugee mula sa Kabul, tagalinis sa bahay ng aking kawe. Ikaw ay magiging isa sa mga boses na mag-aanunsyo nito. Muli akong napaluhod, umiyak ng walang tigil. Sinabi ko, naniniwala ako sa iyo. Hindi ko naiintindihan ang lahat, ngunit naniniwala ako sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Ako ay iyo. Lumuhod siya at niyakap ako. At naramdaman ko ang pag-ibig na napakalaki, napakakumpleto, napakawalang pasubali na akala ko ay sasabog ang aking puso. Naramdaman ko ang bawat kasalanan na kailanman ay nagawa ko, bawat kasinungalingan na kailanman ay sinabi ko, bawat sandalingang kapaitan at pagmamataas na umakyat sa ibabaw ng aking kaluluwa. At naramdaman ko na ang lahat ay nahugasan, inalis sa akin na parang lason na hinuhugot mula sa isang sugat, pinalitan ng isang bagay na malinis at dalisay at bago. Naramdaman kong pinatawad. Ako hindi dahil karapat-dapat ako, hindi dahil nakuha ko ito, kundi dahil binayaran niya ito ng kanyang sariling dugo. Nang imulat ko ang aking mamata, nakahiga ako sa aking kama sa basement ng bahay ng kataas-taasang pinuno. Sumisikat ang araw sa bitak sa ilalim ng pinto. Gising na sina Marzia at Tahira, tahimik na gumagalaw, naghahanda para sa isa pang araw ng trabaho. Ngunit hindi ako makagala. Nakahiga ako dun, nakatitig sa kisame, basa pa rin ang aking muka sa luha, malakas ang tibok ng aking puso. Alam ko nang may ganap, nakatiyakan na ang aking naranasan ay hindi isang ordinaryong panaginip. Ito ay totoo. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay naglakad sa basement ng bahay ni Ali Khamenei sa Mashhad at tinawag ako sa pangalan. Ipinakita niya sa akin ang kanyang napaklat. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Binigyan niya ako ng isang misyon at hindi na ako isang Muslim. Ako ay isang tagasunod ni Jesus at wala na sa aking buhay ang magiging pareho. Nakahiga ako sa makitid na kama na iyon sa loob ng ilang oras. Hindi makagala, hindi makapagsalita, hindi makagawa ng anumang bagay maliban sa muling balikan ang bawat sandali ng panaginip sa aking isip. Tinawag ako ni Jesus sa pangalan. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mapaklat. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Binigyan niya akong isang misyon na hindi ko alam kung paano tuparin. Ang buong katawan ko ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang bagay pa. Isang bagay na hindi ko pa kailanman naranasan. Kagalakan, tunay na kagalakan. Hindi ang pekeng kaligayahan na sinubukan kong likhain sa pamamagitan ng pagganap ng relihiyon, kundi malalim, matatag na kagalakan na nagmula sa paggalam na ako ay nakita at kilala at minahal ng lubos. Ngunit kasama ngang kagalakang iyon ay takot dahil alam ko kung ano ang aking ginawa. Naniniwala ako kay Jesus bilang anak ng Diyos. Sa Islam, iyon ay shirk, ang kasalanang hindi mapapatawad. Nagawa ko lang ang isang gawa na itinuturo sa bawat Muslim na magpapadala sa iyo diretso sa impyerno. At nakahiga ako sa basement ng bahay ng kataas-taasang pinuno, napapalibutan ng maguwardiya at kamera at mga taong papatay sa akin kung malaman nila kung ano ang nangyari sa aking puso. Napansin ni Marzia na hindi pa ako nakakabangon. Lumapit siya at inalog ang aking balikat. Nagtanong kung ako ay may sakit. Pinilit ko ang aking sarili na umupo at sinabi sa kanya na maayos lang ako, pagod lang, kailangan lang ng sandali. Tiningnan niya ako ng may pagdududa ngunit hindi nagtanong pa. Nakasuot na si Tahira at papunta na sa itaas upang simulan ang trabaho. Dahan-dahan akong bumanghon, mahina ang aking makabinti, mabilis ang takbo ng aking isip. Pumunta ako sa maliit na banyo at nahugas ng malamig na tubig sa aking mukha, nakatitig sa aking refleksyon sa salamin. Mukha akong parehong mukha, parehong mata, parehong headscarf na nakabalot sa aking buhok, ngunit ang lahat sa loob ko ay ganap na naiba. Ako ay isang bagong tao, ako ay muling isinilang, bagaman hindi ko pa alam ang pariralang iyon. Alam ko lamang na ang dating Aisha na pumasok sa bahay na ito isang linggo na ang nakalipas ay hindi na umiiral. Ang babae na nakatitig sa akin mula sa salamin ay ganap na iba, isang taong nakatakpo ng buhay na Diyos at hindi na maaring bumalik. Umakyat ako sa itaas at sumama kina Marzia
at Tahira sa kusina. Naroon na si Cobra, nagbibigay sa amin ng aming mga gawain para sa araw. Sinabi niya sa akin na linisin ang mga sala sa unang palapag at tiyakin na walang mansa ang mga bintana dahil maaring bumisita ang kataas-taasang pinuno sa lungsod sa susunod na linggo at kailangang perpekto ang bahay. Tumango ako at kinuha ang magamit sa paglilinis at pumasok sa sala kung saan ako nagtrabaho ng napakaraming beses na dati. Ngunit ngayon, lahat ay mukhang naiba. Ang Quran sa kahoy na stand ay hindi na banal sa akin. Pakiramdam ko ay isang aklat na isinulat ng mga tao na naglalaman ng ilang katotohanan ngunit nawawala ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Ang kaligrapya sa mga pader na nagpupuri kay Allah ay hindi na gumagalaw sa akin. Tiningnan ko ang maginintuang letrang Arabic na iyon at naisip si Jesus na nagsasabi, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sinabi sa akin ng Islam na ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng pasunot at mabubuting gawa at walang katapusang pagsisikap. Ngunit sinabi sa akin ni Jesus na ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan niya sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang nagawa na sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang kapatawaran bilang isang regalo na hindi ko kailanman kayang kitain. Nagsimula akong linisin ang mga bintana, kinukuskos ang salamin ng dahan-dahang paikot, ngunit ang aking isip ay libu-libong kilometro ang layo. Patuloy kong iniisip ang magapaklat sa kanyang mga kamay. Bakit mayroon siyang mapaklat? Bakit niya sinabi na namatay siya para sa akin? Hindi ko panay intindihan ang teolohiya. Hindi ko alam ang kwentong krus o nga pagkabuhay na mag-uli. Ang alam ko lang ay ang ipinakita niya sa akin at ang sinabi niya, at alam kong totoo iyon. Naramdaman ko ang katotohanan nito sa aking mga buto, sa aking dugo, sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Ngunit marami akong tanong at walang paraan upang makakuhang magasagot. Hindi ko pwedeng tanungin si Cobra. Hindi ko pwedeng tanungin si Marzia o Tahira. Hindi ako makakapaganap sa internet dahil wala kaming telepono. Nakakulong ako sa bahay na ito kasama ang pinakamahalagang lihim ng aking buhay at walang sinumang makakapagsalita. Ang araw ay tila walang katapusan. Ginawa ko ang mapagalaw ng aking trabaho, naglalagay ng alikabok, nagwawalis, nagpapakinang, ngunit sa loob ay sumisigaw ako sa pangangailangan na malaman pa. Kailangan kong maunawaan kung sino talaga si Jesus. Kailangan kong basahin ang tungkol sa Kanya. Kailangan kong makipag-usap sa isang taong sumusunod sa Kanya. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang aking naranasan o kung nawawala na ako sa aking katinuan. Nang hapong iyon, sa oras ngang panalangin, pumunta ako sa prayer room kasama sina Marzia at Tahira, tulad ng dati. Nakatingin si Cobra mula sa pintuan upang tiyakin na kami ay nagdarasal. Ikinakalat ko ang aking prayer rug sa sahig, nakaharap sa Mecca, at ginawa ang magapagalaw ng pahuhugas ng aking mga kamay at mukha. Pagkatapos ay tumayo ako at sinimulan ang ritual na panalangin. Yumuko at lumuhod at binikas ang mga pariralang Arabic na aking na-memorize noong bata pa ako. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ay tila abo sa aking bibig. Nagdadasal ako kay Allah habang ang aking puso ay pag-ari ni Jesus. Ginagawa ko ang mga ritual ng Islam habang naniniwala akong sila ay walang laman at walang kapangyarihan. Pakiramdam ko ay isang sinungaling ako, isang hipokrito, isang taong nabubuhay sa dalawang mundo ng sabay-sabay. Nang matapos ang mga panalangin at umalis si Cobra sa silid, nanatili ako sandali. Tinitigan ko ang Quran sa kahoy na stand at naramdaman ko ang galit na bumangon sa aking dibdib. Ang aklat na ito ay hindi kailanman nagsabi sa akin na mahal akong Diyos ng walang pasubali. Hindi kailanman nito sinabi sa akin na mari akong tawaging anak ng Diyos. Hindi kailanman nito inialok sa akin ang katiyakan ng kaligtasan. Ang lahat sa Islam ay kondisyonal, kinita, walang katiyakan. Hindi mo kailanman malalaman kung sapat na ang iyong nagawa, sapat na ang iyong pagiging mabuti,
sapat na ang iyong pagdarasal. Nabuhay ka sa buong buhay mo sa takot sa magatimbangan sa araw ng pahuhukom. Umaasa na ang iyong mabubuting gawa ay mas mabigat kaysa sa iyong masasamang gawa, ngunit hindi kailanman sigurado. Ngunit si Jesus ay tumingin sa akin ng may mga matang punong luha at pag-ibig, at sinabi niya, nabayaran ko na ang iyong mga kasalanan. Pinatawad ka na. Ikaw ay akin. Iyon ay ganap na ibang mensahe. Iyon ay mabuting balita. Iyon ay ebanghelyo. Bagaman hindi ko pa alam ang salitang iyon, umalis ako sa prayer room at bumalik sa trabaho. Ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung ano ang mangyayari pagkatapos ng aking linggo. Bukas, aalis ako sa bahay na ito at babalik sa Varamin. Makikita ko ang aking ina at ang aking kapatid. Makakaroon ako nga akses sa internet muli. Makakapahanap ako nga sagot. Ngunit kailangan ko ring makunwari. Kailangan kong itago ang nangyari sa akin dahil kung malaman ngang aking ina na ako ay naging Kristiyano, itatatwa niya ako. Kung malaman NG Komunidad NG, Afgan sa Varamin, ire-report nila ako sa mga autoridad NG Iran. At kung malaman ng mga autoridad ng Iran, aarestuhin ako para sa apostasya. Ang parusa para sa pag-alis sa Islam sa Iran ay kamatayan o sa pinakamabuting kalagayan habang buhay na pagkakakulong. May dala akong lihim na maaring magpapatay sa akin at wala akong ideya kung paano ito dalhin ng ligtas. Nang gabing iyon, ang aking huling gabi sa bahay para sa rotasyon na ito, humiga ako sa aking kama at nagdasal sa unang pagkakataon bilang isang tagasunod ni Jesus. Hindi ko alam kung paano nagdarasal ang mga Kristiyano. Hindi ko alam kung may partikular na paraan o partikular na mga salita, kaya kinausap ko lang siya sa dari, bumubulong sa dilim upang hindi marinig ni na Marzia at Tahira. Sinabi ko, Jesus, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi mo sa akin, ngunit natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ka susundan. Hindi ko alam kung saan makakahanap ng ibang mataong naniniwala sa iyo. Hindi ko alam kung paano magbasa tungkol sa iyo dahil wala akong Biblia. Mangyaring tulungan mo ako, mangyaring gabayan mo ako, mangyaring huwag mo akong iwanan. At sa katahimikan na sumunod, naramdaman ko ang parehong init na naramdaman ko sa panaginip, ang parehong presensya. At narinig ko ang isang bulong sa aking puso na nagsasabing, hindi kita kailanman iwan, hindi kita kailanman pababayaan. Magtiwala ka sa akin. Nakatulog ako na may luha sa aking mukha muli, ngunit sa pagkakataong ito hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luhang kaginhawaan. Kinabukasan, dumating ang puting van upang sunduin kami at ibalik sa aming mga tahanan. Sumakay ako sa likuran kasama sina Marzia at Tahira at muli naming isinuot ang mga piring. Habang papalayo kami sa bahay, nakaupo ako sa dilim sa likod ng talang iyon at naisip ang ironiya. Bulag ako sa buong buhay ko, espiritual na bulag. Sumusunod sa isang relihiyon na hindi makapagliligtas sa akin, nagdarasal sa isang Diyos na hindi kailanman sumasagot. Ngunit ngayon ay nakakakita ako. Binuksan ni Jesus ang aking mga mata. At kahit na ako ay pisikal na may piring sa likod ng isang van, hindi pa ako kailanman nakakita ng mas malinaw sa buong buhay ko. Ang biyahe pabalik sa Varamin ay tumagal ng 8 oras. Nang sa wakas ay huminto ang fan at tinanggal ko ang piring. Nakatayo ako sa kantongang kalye malapit sa aking apartment. Ibinigay sa akin ngang driver ang isang sobra na naglalaman ng aking bayad para sa linggo at umalis ng walang imik. Tumayo ako doon, hawak ang pera na iyon, tinitignan ang mapamilyar na gusali at kalyeng Varamin at lahat ay naramdaman na naiba. Hindi nagbago ang mundo, ngunit ako ay nagbago. Naglakad ako patungo sa aking apartment at kumatok sa pinto. Binuksan ito nga aking ina, at lumiwanag ang kanyang mukha nang makita ako. Niyakap niya ako ng mahigpit at nagpasalamat kay Allah sa pagdadala sa akin pauwi ng ligtas. Tumakbo sa akin ang aking kapatid na si Fatima at niyakap ang aking baywang
Nagtanong kung may dinala ako para sa kanya. Ngumiti ako at niyakap silang dalawa, ngunit sa loob ay pakiramdam ko ay pinapanood ko ang eksena mula sa labas ng aking sariling katawan. Sila ang dalawang tao na pinakamamahal ko sa mundo, at hindi ko masabi sa kanila ang pinakamahalagang bagay na kailanman nangyari sa akin. Ibinigay ko sa aking ina ang sobrang pera, at umiyak siya sa pasasalamat, sinasabing sa wakas ay mababayaran na namin ang upa at makakabili ng gamot para sa kanyang magabato. Tinanong niya ako kung paano ang trabaho, at sinabi ko sa kanya na maayos lang, naglilinis lang ng malaking bahay, walang espesyal. Hindi niya kailangang malaman kung kaninong bahay iyon. Hindi niya kailangang malaman kung ano ang nangyari sa basement ng gabing iyon. Pagkatapos matulog ng aking ina at kapatid, umupo ako sa sahig ng aming maliit na apartment na hawak ang aking telepono. Hindi ko ito nahawakan sa loob ng 1 linggo, at kakaiba ang pakiramdam ng screen sa ilalim ng aking daliri. Binuksan ko ang browser at tinitigan ang search bar ng matagal, malakas ang tibok ng aking puso. Pagkatapos ay dahan-dahan kong in-type ang salita, takot na may makakita kahit na ako ay nag-isa. In-type ko, sino si Hesu Kristo? Bumaha ang nga resulta sa screen, libu-libong artikulo, video, website. Nagsimula akong magbasa at hindi ako makahinto. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang buhay at mga turo. Nabasa ko ang tungkol sa mahimala na kanyang ginawa, pinagaling ang may sakit at binuhay ang patay. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang pag-aresto at kanyang paglilitis at kanyang pagpapako sa krus. At nabasa ko ang tungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli, kung paano siya nabuhay mula sa mga patay sa 3 araw, kung paano siya nagpakita sa kanyang maalagad, kung paano siya umakyat sa langit at nangakong babalik. Bawat salita na nabasa ko ay kinumpirma ang sinabi niya sa akin sa panaginip. Hindi ito isang bagong kwento na may gumawa. Ito ay kasaysayan. Ito ay katotohanan. Ito ang ebanghelyo. Nakahanap akong website na nag-aalok libreng digital Bible sa dari. Agad ko itong na-download at nagsimulang magbasa ang ebanghelyo ni Juan, dahil iyon ang unang link na aking naklik. Binasa ko ang mapambungat na bersikulo at nagsimulang nanginginig ang aking makamay. Sa simula pa ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa simula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat. Walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya nilikha. Sa kanya naroon ang buhay, at ang buhay na ito ang ilaw ng sangkatauhan. Ang ilaw ay sumisikat sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi ito nanaig. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon, binubulong ng malakas. Hinahayaan itong lumubog sa aking isip. Si Jesus ay hindi lamang isang propeta, siya ang salitang Diyos na nagkatawang tao. Siya mismo ang Diyos na dumating sa lupa upang iligtas tayo. Ito ang idinenying Islam. Ito ang katotohanan na nawawala sa akin sa buong buhay ko. Nanatili akong gising sa buong gabi, nagbabasa. Nabasa ko ang tungkol sa pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nabasa ko ang tungkol sa kanya na nagtuturo sa mga talinghaga. Nabasa ko ang tungkol sa kanya na hinahawakan ang makatongin at kumakain kasama ang mga makasalanan at ipinagtatanggol ang mga babay at tinatanggap ang mga bata. Nabasa ko ang tungkol sa kanya na umiyak sa Jerusalem. Nabasa ko ang tungkol sa kanya na nagdarasal sa halamanan ng Getsemani, pinagpapawisan ng mapata ng dugo na nagsasabing, "Huwag ang kaloban ko, kundi ang iyo ang masunod." Nabasa ko ang tungkol sa kanyang pagpapako sa krus, kung paano siya ipinako sa krus, kung paano siya nakabitin doon 6 na oras sa matinding sakit, kung paano siya nagsabi, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." At nabasa ko ang tungkol sa kanyang huling salita bago siya namatay. Naganap na, sa sandaling iyon, habang binabasa ang masalitang iyon sa screen ng aking telepono sa isang madilim na apartment sa Faramin, naintindihan ko ang ibig sabihin ng mga paklat sa kanyang mga kamay. Siya ay ipinako sa krus. Siya ay tinusok ng gapako. Namatay siya sa aking lugar.
Kinuha ang parusa na nararapat sa akin para sa aking mga kasalanan. At nang sabihin niya, naganap na, ang ibig sabihin niya ay kumpleto na ang gawangang kaligtasan. Wala nang natira para sa akin na gawin kundi ang maniwala at tumanggap. Umiyak ako ng napakalakas na kinailangan kong takpan ang aking bibig gamit, ang aking makamay upang hindi ko magising ang aking ina at kapatid. Umiyak ako dahil sa wakas ay naintindihan ko ang pag-ibig na ipinakita niya sa akin sa panaginip. Umiyak ako dahil napaktanto ko kung gaano kalaki ang kanyang ibinayad upang iligtas ako. Umiyak ako dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay. Alam ko nang walang anumang pag-alinlangan na ako ay pinatawad, na ako ay minahal, na ako ay ligtas sa makamayang Diyos. Isinara ko ang Bible app at binuksan muli ang browser. Nahanap ako nga Kristiyano sa Iran at nakakita ng mga website at organisasyon na tumutulong sa malihim na mananampalataya. Nakakita ako ng mga patotoong iba pang mga Iranian at Afgan na nakatagpo kay Jesus sa mga panaginip tulad ng sa akin. Nakahanap ako ng mga underground na network, ng simbahan at mga online na programa ng pagiging alagad at mga naka-encrypt na grupo ng pagmamensahe kung saan maaring ligtas na kumonekta ang mga mananampalataya. Napaktanto ko na hindi ako nag-iisa. Mayroong libo-libo sa amin marahil daan-daang libo na nakakalat sa buong Iran at Afghanistan, nagtatago sa paningin, sumasamba kay Jesus ng palihim, nahihintay sa araw kung kailan kami makakasamba sa kanya ng hayagan. Sa sumunod na ilang araw, nakipag-ugnayan ako sa isang maliit na network ng simbahang bahay sa Tehran. Gumamit ako ng isang naka-encrypt na app at nakipag-usap sa isang babay na nagngangalang Miriam na 5 taon ng Kristiyano. Siya rin ay isang Muslim dati. Nagkaroon din ng panaginip tungkol kay Jesus. Naintindihan din ang halaga ng pagsunod sa kanya sa Iran. Sinalubong niya ako na parang kapatid at pinadalhan ako ng materyales sa pagiging alagad, mga video ng mga turo sa Biblia at impormasyon sa kontak para sa iba pang mga mananampalataya sa iba't ibang lungsod. Sinabihan niya ako na maging napakaingat, na huwag sabihin kahit kanino maliban sa mga taong ganap kong pinagkakatiwalaan, na huwag kailanman gamitin ang aking tunay na pangalan online at laging ipagpalagay na ako ay binabantayan. Sinabi niya na ang gobyernong Iran ay may mga impormante sa lahat ng dako, maging sa mga komunidad ng refugee, at palagi silang naghahanap ng mga apostata upang gawing halimbawa. Ngunit sinabi rin niya sa akin na huwag matakot, dahil si Jesus ay kasama ko at mayroon siyang plano. Bumalik ako sa trabaho sa Mashhad ng 2 beses pa sa sumunod na 2 buwan. Bawat beses na pumapasok ako sa bahay na iyon, nagdarasal ako ng palihim para sa kataas-taasang pinuno. Nagdasal ako na si Jesus ay magpakita sa kanya tulad ng pagpapakita niya sa akin. Nagdasal ako na ang parehong Diyos na nagpakita sa akin ngang awa ay magpakita ng awa sa taong ang gobyerno ay nagpaparusa sa mga Kristiyano at ng api sa mga babae at nagbibigay kanlungan sa mga terorista. Hindi ako nagdasal dahil sa put. Nagdasal ako dahil sinabi sa akin ni Jesus na mahalin ang aking mga kaaway at ipagdasal ang mga umusig sa akin. At bawat beses na nililinis ko, ang mawalang laman na silit na iyon at naglalakat sa mga tahimik na pasilyo na iyon, naisip ko ang salita na binikas ni Jesus sa panaginip bago matapos ang 2026. Ang aking pangalan ay sasambitin ng milyon-milyon sa Iran at Afghanistan. Hindi ko alam kung paano mangyayari iyon, ngunit alam kong may papel akong gagampanan. At alam kong darating ang panahon na kailangan kong magsalita.